Purihin ang Panginoon. Ano ba kalugar ng mag-submit kayo sa Panginoon? Magsusuot kayo ng mga puti at luluhod kayo at yuyuko. Hindi po yan ang submission na kailangan maging member ka ng ganon. Hindi po yan ang submission sa Panginoon. Paano malalaman na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos? Sa araw-araw, tanggap mo ang pangyayari. Kaya mong umiti, kaya mong magpuri sa Panginoon, yan ang tunay na pagpapasakop. Yan ang pagpapasakop sa Diyos. Yung bang pinasasalamatan mo pa rin siya, yung bang umaasa ka pa rin sa Kanya, yan ang pagpapasakop. Kasi ang pagpapasakop sa Panginoon hindi naman external eh. Ang pagpapasakop ay nasa buhay mo. Ganon din yung kaharian ng Diyos. Ano ba kaharian ng Diyos dito sa lupa? Dineclare niya na hindi ito ang aking kaharian. Kasi kung ito ang kaharian ko sa lupa, sana pinagtanggol na ako ng aking mga tauhan. At doon tinanong siya, Lord, maghahari ba uli kayo dito? Maging makapangyarihan ba ang Israel? Kailan magsisimula ang kaharian ng Diyos? Inisip nila kasi parang kay David na siya ay talagang very obvious. Nangunguna siya, no? May wall, yung bang very miraculous. Sabi niya, hindi niyo masabi kung saan magsisimula ang kaharian ng Diyos, pero nagsisimula na yan sa puso niyo. Ang ibig niyan sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nasa buhay ng bawat isa. Yan ang kaharian ng Diyos. Yung bang makikita sa buhay mo, yan ang paghahari. Eh ngayon, ang tinuturo, yung bang para maghari ang Diyos, kailangan may mga miraculous sign, kaya nagfo-focus sila sa way, sa strategy. Strategy lang yon. Sa mga himala, bagaman tayo naniniwala sa himala, pero strategy lang yon. Hindi yan ang focus natin. Ang focus talaga ng kaharian ng Diyos ay pagharian ka ng Diyos. Kaya tuwing siya nag-explain, ito ang kaharian ng Diyos. Nakita niya na may mas maganda pang kayamanan, iniwan niya ang kanyang kayamanan at binili ang lupang iyon. Hindi miracle lang tinuro niya sa kaharian ng Diyos. Anong tinuro niya? Puso yun. Kung paano magbago ng puso. At magtuturo uli siya, ito ang kaharian ng Diyos. Actually, pinopoint out niya rito, ang kaharian ng Diyos nasa buhay natin. Ganyan maghari ang Panginoon. Hindi obvious na miracle upon miracle. Yan ay strategy lang upang magpatotoo na ang Diyos ay buhay. The greatest miracle in our life, iyong mabago ang buhay mo. That is the greatest miracle. Na kahit anong mangyari, nakangiti ka. Kahit anong mangyari, puno ka ng pag-asa. Kahit na may maraming galit sa'yo, puno ka ng pag-ibig. At kahit na may mga bagay na obstacle, puno ka ng pananampalataya. Kasi sa 1 Corinthians, yun ang problema ni Paul eh. Pumofocus sila sa mga strategy. Gusto speak in tongue, gusto ng miracle, gusto ng si Pablo, si Pedro, kanya-kanya sila. Pero sabi niya, hindi naman talaga yan ang focus ng church. Now I give you the greatest gift that you should have. Magsalita man ako ng anghel, pinofocus nila yung miracle, yung himala. Magpagaling man ako ng maraming beses, ibigay ko man ang lahat ng buhay ko, pero walang pag-ibig. He was focusing. Ang tunay na paghahari ng Diyos ay nasa buhay ng bawat isa. Merong miracle nga, pero kung ikaw naman makapamintas ng kapwa pastor mo, ang pangit, nakakainis. Hindi yan ang focus ng Panginoon. Ang tinuturo, puro miracle. Pero kung makapamintas ng kapwa, pastor, ganun na lang, wagas. That is not the kingdom of God. Kaya ang focus niya, nagsisimula na sa inyong puso. And if God is in you, nag-ahari sa inyong buhay, dapat makikita yan sa inyong buhay.
Hindi dapat kayo natatakot. Hindi dapat kayo nangangamba. Hindi dapat kayo naiinggit. Hindi dapat kayo matataas ang naisin dito sa lupa. Alam niyo, nakakabigo at nakakasakit ng damdamin. Yung talagang very disappointed ka, frustrated ka. Nag-set ka na ng gusto mo. Hindi maganda yon. Kahit anong bagay, huwag kayo magseset ng gusto nyo. Alam niyo, pinakamasaya at pinakamatatag na damdamin kung anong gusto ng Diyos na susunod mo. Kasi kung ano ng Diyos gusto ng Panginoon, kasi alam mo naman na may mas maganda at may pinakamaganda at pinakamasaya na ibibigay sa iyo ang Diyos kesa sa gusto mo. Kaya nga, ang pagsabit sa Panginoon, tanggap mo ang anong meron ka sa araw na to. Ano meron kayo sa araw na to? Hello? Anong meron kayo sa araw na to? Makakapuri ba kayo sa Panginoon? Makakasapasalamat ba kayo sa Panginoon? Masaya ba kayo sa Panginoon? And that is the real meaning, submit to God. And God is our refuge. God is our tower. Kaya dun sa Proverbs, sabi ron, basahin nga natin, yung mga righteous, yung alam nila kung sino sila sa harap ng Diyos, they run into Him and they are safe. Safe sila. Hindi ang ninong natin ang ating Savior. Hindi ang ating mayaman na politiko ang ating Savior. But only God. Not our work, not our money. They are not our tower. Hindi yun ang refuge natin. But the name of Jesus. At sabi sa Proverbs 18:10, sige nga, and the righteous will run unto it. He knows his place. He knows what to do. Okay, sabay-sabay tayo. Ready, go. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Praise God. Kung may pangailangan ka, you run unto God. Kung meron kang may hinihiling ka, you run to His name. Kung may mga tumutuligsa sa'yo, do not fight back. Run into Him, unto Him, and you are safe. We are safe in the hands of God. We are safe in the will of God. We are safe in His direction. We are safe every moment, every second. Kasi ginawa niya, pinrubahan na yan. Talagang winork out yan ng Panginoon. Hindi lang ito legend. Hindi ito blind faith. Hindi ito dahil sinabi dito sa church. It is proven that you have to run into one refuge, and that is the name of Jesus Christ. Ilang beses tayo niligtas ng Panginoon. Ililigtas at ililigtas pa rin tayo ng Panginoon sa oras ng pangangailangan, sa oras ng mga kagipitan, sa oras ng alanganin, sa oras ng panahon na ang panahon ay masama. God will be our refuge. Okay, the symbol of tower, ang sumulat kasi nito si Solomon. He is a king. And he knows alam niya ang kahalagahan ng tower. Noong kasi wala pang missiles. Hindi na kailangan yung tower na yan. Noon, hindi pa na-invento ang mga kanyon. Pana lang, tsaka espada. Imaginin mo yun. Kaya kung ikaw ay malaki ang bakod doon, matataas. Parang sinlaki ng ng mga apat na palapag. At may tower. Yung tower na yon, tinitingnan ko sino mga susugot at mayroong kalaban. At yun din ang kanilang taga-basid. As long as the kingdom, kasi noon, kaya yung Manila, meron niyang yung muog. No? Ano ba yung muog? Yung pader na mataas? Pag sinabing Manila talaga, yung Manila, hindi naman yung Metro Manila.
Ang tunay na Manila, yung ano lang, yung intramuros, yan ang Manila talaga. Ganun lang kaliit ang Maynila. At yun lang ang syudad. Yun lang ang syudad doon. Kasi bawat syudad, pinapadira niya yung ganyang katatas. Nakita niyo naman yung ano. And then may mga tower yan, may mga bantay yan. And they feel safe in it. Kasi pag lumabas ka, pwede kang panain, pwede kang sugurin. Pero as long as you are there, pwede mo silang dilatan, nandiyan lang kayo, kami nandito. Sige, anong gawin nyo? Anong magagawa nyo sa amin? Wala kayong magagawa. Nung hindi pa uso ang missiles, ano? Pero kayo, kahit anong tibay, kahit underground pa, wala na. Talagang delikado na Holocaust na ang aabutin. Pero noon, si Solomon ay imagine niya, as long I am inside this wall, I am safe. At ikumpara niya ito sa ating Panginoon Diyos. As long as you are in the presence of God, you are safe. At kinumpara niya yon. Na ang mga righteous, alam nila ang kalagayan nila. Na ang mga righteous, alam nila kung sino ang pupuntahan. Alam nila ang relasyon nila sa Diyos. And He made it a comparison. And until now, it is effective. That whatever your problem is, you are safe with God. Nasabi ko na sa inyo, alam nyo ba, ang Diyos ay inuobligahan niya ang sarili niya at tulungan kayo. Inuobligahan niya na protektahan kayo. Inuobligahan niya na ibigay sa inyo ang inyong kailangan. Although it's not His obligation, but He obligated Himself because He declared it. At hindi siya pwede magsinungaling sa kanyang salita. And the proof na talagang mahal tayo, pinoprotektahan, look unto Jesus. And He gave the name Jesus as our protection. Even the devil natatakot. Kasi alam niyang, yun ay talo na siya. Alam niyang wala na siyang hold sa atin. Alam niya na wala siyang foothold sa atin. Wala siyang angkla sa atin. Kaya by the name of Jesus, you can rebuke, you can stop the devil, even the situation, because God will hear us. Actually, God has given already everything we need. Kaya ang mga manilalang niya, lahat ng mga binigay niya, yung pangangailangan muna natin. Lahat na yan binigay na sa atin. Kaya lang, because of the fall, walang kamatayan noon. Walang sakit doon. Walang kapangyarihan ang devil noon. Walang mga pangit na bagay sa daigdig noon. But because of the fall, yung pagkakasala natin, nagkaroon ng angkla ang diablo sa atin. Bumagsak ang sangkatauhan. Kaya naging curse tayo. And we became vulnerable. Because of all, we became vulnerable. Yung vulnerable, yung bang anytime pwedeng may masamang mangyari sa inyo. Nakakatakot. Sa biyahe, nakakatakot. Minsan, sunod-sunod yung nangyari sa amin na para bang buti na lang talagang Panginoon ang nandiyan. Una, nung kami bumiyahe sa Cavite noon, natanggal yung tornilyo ng aking box, bumagsak. Bog. Pangalawa, nakita ko yung aking adjustment sa gulong, lumiko kasi lumuwang, sumabit dun sa sprocket, lumiko. Buti na lang, napahinto kami sa isang junk shop, nakahiram ako ng mga flight. Wala kasing gamit yung big bike nasa likod, di ko mabuksan. At inilapit ko muna yung tornilyo, at nagdahan-dahan ako ng ingat ng takbo ko kasi adjustment nakabalik ko pero tumatakbo naman. Kaya dati nagsi-120 ako, na lang 60 hanggang 80 na lang, delikado eh. Pagdating na ito pa, talagang vulnerable, meaning maraming pwedeng mangyari. Pagdating ko sa kasal, yung suot kong sapatos, bumuka, ang laki ng bukang gano'n. Ano ba naman to?
Pero meron ako nakitang buka sa kabila naman ng dito sa kanan. Buti nakabili agad ako ng pandikit Pioneer. Pag gano'n ko sa kanan yung may sira, may bumukang konti. Sa kaliwa naman talagang humiwalay na yung swelas. Paano ako maglalakad nito? Buti na lang nakabili ko. Yung bang anytime talaga pwedeng mangyari sa'yo. Di ba? Sa buhay nyo anytime, pwedeng may mangyaring hindi maganda. Naramdaman ko baka talagang dinidestroy ako. And praise God, I believe God is my protection. God is with me. So naayos mo to, nakatakbo kami, pero pagdating naman sa kasal, talagang hindi ka makakalakad kasi gaganon-ganon yung swelas. At buti na lang, naisipan ko bumuli talaga. Biro mo, nandun kami sa mga bukid-bukid. Saan ako bibili ng pandikit? Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Nakabili na ako ng pandikit. Kaya, nung bago magsimula, didikit ko muna. Dumikit naman kaagad, ano? Pero hindi na ako lumakad, mamaya bumuka uli eh. Nakakatakot. Paglabas natin ng bahay, maraming pwedeng mangyari. Yun ang ibig sabihin ng vulnerable. We don't have the power to resist the work of the devil, but we have the protection of God. Kaya lagi kong hinihiling, no, yung pabor mo sumaakin. Yung pabor niya. Kasi minsan, kaya nangyayari sa atin yun, kagagawan din natin nawawala tayo ng pabor sa Diyos. Lumalayo siya sa atin. Dahil sa binabalikan natin ang ating kasalanan, ang ating kamalian. So I always pray, Lord, your favor be upon me. Kaya even David, sa panalangin niya, Lord, seek my heart. Ayokong mawala kayo sa buhay ko. Do not depart from me. Natatakot siya. Malayo ang Diyos. Pero marami rito hindi takot mawala ang Diyos sa buhay nila. Ang tawag lang nila dyan ay malas. Talaga naman. Ay, coincident? No. Everything that happens to us, may kinalaman ang Diyos. Sabi ni Jesus, kung yung buhok nyo nga, bilang na ng Diyos yan eh. Sino ba tayo para magbilang ng buhok natin? Anong kinalaman natin sa buhay natin para magbilang ng buhok natin? Kailangan pa bang bilangin ng buhok? Ba't ginawa niya yung example yun? Kasi even the smallest thing, alam ng Diyos. Kailan pa ba natin bilangin ang buhok natin? Ba't ginamit ni Jesus yun? Kasi to give an example, that even the smallest incident in your life, alam na alam niya. Kung yung ang ibon, yung pipit baliwala sa atin, kahit sagasaan niya ng banggayan na rumaragas ang kalsada, namamatay sa harap natin, baliwala lang sa atin. Magkano lang naman yan at wala naman sa saysay sa atin. Pero alam niyo ba, walang namamatay na pipit o maliit na ibon na hindi nalalaman ng Diyos. Alam niya yon. Balik tayo sa buhok. Ano ba ang kinalaman natin sa buhay natin? Bibilangin pa natin ang buhok na yan. Pero sabi niya, even your hair, alam na ng Diyos. Meaning, very sensitive sa nangyayari sa atin. And God made Himself a refuge for us. Every moment, ang gusto niya, tawagan niyo siya. Every moment, ang gusto niya, lalapit kayo sa Kanya. Kaya nga ang tawag dito, righteous, and the righteous run unto it. Hindi sa mga mauutangan. Hindi sa mga kaibigan. Hindi sa mga politiko. Hindi sa inyong mga perang inahanda. Everything should be tatakbo tayo sa Diyos. And He is our refuge. Because since we have the fallen state, tayo ay vulnerable. When you say vulnerable, anytime pwede kang atakihin. Pwede kang siraan. Pwede kang ma-destroy. Vulnerable tayo sa sickness. Kaya lagaan nyo rin naman mga katawan nyo, ha? Huwag nyo naman laging sisisihin ng Panginoon na pinabayaan kayo. Hindi, pinababayaan nyo lang sarili nyo. Laging nagpupuyat. Laging nakatutok sa cellphone, na radiation, puno ng radiation. Ako, na-experience ko na rin yan. Kumakapal na yung mata ko eh. No?
Kasi ang sarap talaga, kulang yung 2 oras sa Facebook, ano, di ba? Pero alagaan din natin ang ating katawan. Hindi yung inom ng tubig, ang init-init, soft drink pa, milk tea pa, puro kape pa, magtubig naman kayo. No? Tapos puro mga inihaw ang kinakain kasi ang sarap ng inihaw. Minsan ilaga nyo naman. Mga talagang mantikain, no? We are vulnerable in different kinds of sickness. Kahit na minsan nalagaan natin ang ating sarili kapag talagang matake ang diablo, be careful. You have always the protection of God. Pray for the protection of God. Manalangin lagi kayo sa Panginoon. Vulnerable tayo sa anumang pain. Physically, mentally, spiritually, and emotionally. Minsan mentally, masyado natin pinoproblema lahat ng bagay na hindi dapat iproblema. Yes, masakit din sa ulo yan. Magkikwenta, no? Pinoproblema nyo ang hindi dapat problemahin. Emotionally, ibigay nyo ang inyong pag-ibig lamang sa Diyos. Huwag nyong ibibigay ng buo kahit kanino rito sa lupa. Masasaktan lang kayo. Kahit pa yan girlfriend, kahit pa yan asawa, kahit pa yan anak, huwag niyong ibibigay ng buo ang pagmamahal sa tao. Ibigay niyo ng buo ang pagmamahal niyo sa Diyos. At siya naman ang mangangalaga. Yung gusto mong mangyari sa mga mahal mo sa buhay, siya ang gagawa para sa kanila. Siya ang magpoprotekta. Hindi niyo kaya protektahan ang mahal niyo sa buhay. Ni sarili niyo hindi niyo maprotektahan eh. Kaya lagi kong sinasabi sa anak ko, sa asawa ko, alagaan niyo ang inyong sarili. Hindi ko kayo maalagaan. Yes, katawan niyo yan eh. Kasama niyo yan eh. At kung hindi natin maalagaan sarili natin, sino mag-aalaga? At kung tayo mamahal natin sa buhay, ibhabilin niyo sila sa Panginoon. Mahalin niyo ang Panginoon Diyos at mamahalin sila ng Panginoon Diyos. Siya magpoprotekta. He is our refuge. Babalik at babalik tayo sa Panginoon Diyos. So, we are vulnerable in all kinds of pain. Lahat ng pain. Emotionally, physically, mentally, spiritually. Spiritually. Alam niyo ba, na si Jesus Christ, ang pinakamasakit sa Kanya, yung nahiwalay sa Kanya ang Diyos, doon siya ay mamatay dahil ang pakasalanan ng buong daigdig nasa Kanya, kaya sumigaw siya ng bakit mo ako pinabayaan. And even David, alam niya yon. Lord, alam ko, nagkasala ako, but this is my prayer. Huwag kayong lalayo sa akin. Let not the Spirit depart from me. Kasi ang pinakatalagang magandang ma-experience nyo, bukod sa pag-ibig, ay ang presensya ng Diyos. Madama niyo yung presensya ng Diyos, masigit pa yun sa pag-ibig nyo sa girlfriend nyo, sa boyfriend nyo, sa asawa nyo. Masigit pa. Minsan, si Villanueva, nung siya ay kasagsagan na anointed siya, na sa kanyang espiritu, talagang anointed talaga siya. Dami niya, JIL, lumago agad. He was very much anointed. Wala siyang ganong himala, pero pag nagsalisiya siya, ang espiritu talagang nakaka-attract. Marami siyang naging tagasunod. Pero ito ang problema, siya ay puspos ng Espiritu Santo, hindi niya matabihan ang kanyang asawa. Kasi nga, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos. Halos buwan na nakakaraan. Ngayon, pinayuhan siya. Huwag naman ganon. Kailangan ka rin ng iyong asawa. You see, kung yun ang nadama ni Villanueva nung siya ay kasagsag, naramdaman niya ang glory, ang presence ng Holy Spirit. Alam niyo, masigit yan sa pag-ibig sa asawa. Masigit yan sa pag-ibig sa kamag-anak. Masigit yan sa pag-ibig mo sa iyong girlfriend o boyfriend. Kaya gusto nyo rin makadama ng tunay na pag-ibig, tunay na kasiyahan, tunay na satisfaction, seek the presence, the Holy Spirit, the presence of God. Si Villanueva, halos ilang buwan niyang hindi tinabihan ang kanyang asawa because of the presence. Nagbubulungan na kayo dyan. Because of the presence in his soul.
Doon mo matatanto na ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng pag-ibig dito sa lupa. Pero pinayuhan naman siya. Kasi hindi rin naman healthy yun eh. Kailangan mo rin ibigay ang sarili mo sa asawa mo. Okay. So, we are vulnerable. Kaya mas maganda talaga, we are in God. We are in Christ. We are in His presence. He is our tower. Sa lahat ng ating pangangailangan, siya talaga ang nagbibigay nito. And lastly, death. Death. But tapos na yun eh. Natalo na ng Panginoon Diyos yun eh. Kaya we have the new life waiting upon us. New body waiting upon. Prepared for us. New earth and heaven prepared for us. Death talagang it must be done. Kung hindi man kayo abutan ng death, yun yung tinatawag na rapture. Okay. Then Jesus, lahat ng mga vulnerability sa atin, kinatatakutan natin, natatakot tayong magkulangin, natatakot tayong magkasakit, natatakot tayo sa kamatayan, natatakot tayong masaktan. Inalis ng Diyos yun. Jesus put our vulnerability. Hirap bigkasin, ano? Okay. Tongue twisting. Jesus put our vulnerability away through His death and resurrection. Bakit? Kasi siya mismo natikman niya. Lahat ng sakit. Lahat ng pain. Lahat ng pangangailangan natikman niya. Kahit kahirapan. Natikman niya. Sabi niya dun sa susunod sa akin, susunod ka sa akin, ako nga, wala akong unan sa pagtulog eh. Meaning wala siyang possession. Pero may nagpo-provide sa kanya, mga disipulo niya, pero hindi niya hinangad yan. Kaya yung isa, sabi niya, Panginoon, susunod ako sa inyo. Wag na. Kala mo ba party-party to? Hindi. Niyang anak ng tao, walang matulugan. Susunod ka sa akin? Hindi to party-party. Wala siyang possession. Nasaktan siya emotionally nung siya iniwan ng kanyang mga disipulo. Kahit isa walang tumulong sa kanya. Kahit isa walang nagtanggol sa kanya. Kahit isa walang nagbigay sa kanya ng moral support. Iniwan talaga siya. Dininay pa siya. Pinagkanulo pa siya. And lastly, even spiritually, he felt that the presence of God has gone nung siya'y nakabayubay sa krus. Kaya sumigaw siya, O Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayan? Masakit. Sana madaman niyo rin ang sakit na ito nang makakasagot lamang ang Panginoong Hesukristo. He felt this sting, pero kinamatay niya na yon, binauna sa lupa. At muli siyang nabuhay sa bagong anyo at bagong pag-asa natin na lahat ng mga pain na to ay inilibing na. Kasama ng luma niyang pagkatao, lahat ng kanyang katawan. At muli siyang nabuhay at iba na yung katawan niya. At binigyan tayo ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pananampalataya, bagong perspective ng buhay. And He put that away through His death and resurrection. Jesus made Himself our home and now He is our refuge. Kasi lahat ng damdamin natin, nadadama niya. Lahat ng sakit natin, nadama niya. Lahat ng frustration natin, nadama niya. Lahat ng mga kinatatakutan, inaayawan ng tao, tinikman niya lahat yon, natikman niya at napagtagumpayan niya. Kaya nga, every time nakakapil kayo ng sakit, lumapit kayo sa Panginoon. He is your refuge. Every time natatakot kayo, palitan niyo ito ng pananampalataya kay Jesus. Mawawala ito. Every time na may pangangailangan kayo, siya lamang ang inyong lapitan at gagawa siya ng himala. Bibigyan kayo ng inyong pangailangan. Pagkakasyahin yan. May mga tutulong sa iyo because God is powerful enough to give all your needs. And again, you submit to His will. Huwag niyong ipilit ang gusto niyo. Maaring meron kayong gusto na hindi niyo nakuha, hindi kalooban ng Diyos yun. And that is submission.
and you wait kung anong kalooban ng Panginoon. Let the Lord reign in your heart because He is your refuge. He is your tower. Kaya nga, change your fear. Ano ba kinatatakutan natin? Marami. Marami. Change your fear with faith in Jesus. Tayo lahat magsitayo. Yes, God. Kaya ang sarap magpasalamat sa umaga na ginising kayo. Ang sarap magpasalamat sa gabi na napagtagumpayan nyo. Baka nakakalimutan yung manalangin sa gabi bago matulog. O pagising nyo, kape agad. Breakfast agad. Hindi nyo man lang siya pinasalamatan, ginising kayo. At sa buong araw, panalangin nyo na ang pabor niya ay sumain nyo. Remember, you are vulnerable. Ganda-gandang damit nyo, biglang naputikan. Save na save kayo, bigla na lang may babangga sa inyo. Lahat ng bagay ay pwedeng mangyari dito sa daigdig. Lahat ng bagay na hindi maganda ay pwedeng mangyari. Ilayo tayo ng Diyos sa mga bagay na yon. And that is the importance of prayer. That's the importance of submitting your will, your life to God. That is the importance of talking to Him, asking His favor. Praise God. And we have somebody na nakakadama ng ating pangangailangan. Somebody na nakakadama ng ating damdamin. And He is our refuge. He is alive forever. He is alive in your heart. Praise God. Ibigay sa inyo ng Panginoon ang kasiyahan na kausapin siya. Madama niyo ang pag-ibig, na tunay na pag-ibig, pure na pag-ibig, na galing sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Purihin siya. God is so good. Purihin ka, Panginoon. Panginoon Diyos, salamat sa araw na to. Ikaw lamang ang mabuti. Ikaw lamang ang tunay at tapat at may purong pag-ibig sa amin. Lord God, sa puso nila maghari ka. Sa isipan nila, ikaw ang kanilang maging sandalan. Ikaw ang kanilang proteksyon. Ikaw ang totoo. Panginoon, walang imposible sa inyo at lahat ay mangyayari sa inyong kapangyarihan. Bagamat kami ay vulnerable, maaaring mangyari ang hindi maganda, pero nandyan ka. Ikaw lamang nag-iisip ng mabuti para sa amin. Kaya naman, Panginoon, hinahabilin po namin ang lahat sa inyo. Kayo ang aming sandalan, kayo ang aming proteksyon, kayo ang aming muog, kayo ang aming pader, kayo ang aming bato na tinatayuan. Walang makakasagabal sa amin, walang makakadlang sa amin, walang masama na espiritu at dyablo na gagawa ng masama sa amin. Kasi kami ang inyong pinakitaan ng kabutihan. Kami ang inyong inibig sa krus ng Kalbaryo. Ito ang dahilan kung bakit kayo namatay at muling nabuhay, Panginoon. At kayo, Lord God, ang dahilan kung bakit kami nabubuhay dito sa lupa at binigyan ng magandang pag-asa. Pagpalain niyo ang bawat isa. Punuin niyo sila ng iyong presensya sa pangalan ni Jesus. At lahat ng kanilang pinapanalangin ay pagkaloob niyo, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you.